Sinasabi ng marami na libo-libo ang propesiya sa Biblia at daan-daan sa mga ito ay tungkol sa mga huling araw. Pero may isang pahayag si Jesus na madalas hindi talaga naiintindihan ng karamihan sa mga Kristiyano. Isang linya na simple pakinggan pero sobrang bigat ng ibig sabihin. Sinabi ni Jesus, As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Ibig sabihin hindi lang ito paalala tungkol sa nakaraan. Hindi rin ito simpleng history lesson. Ang sinasabi ni Jesus dito ay isang babala. Ang panahon ni Noe ay hindi ordinaryong yugto ng kasaysayan. Yun na ang pinakamadilim na panahon ng sangkatauhan. Isang mundo na halos wala nang natitirang konsensya. Puno ng kasamaan, panlilinlang, karahasan at matinding pagsuway sa Diyos. Sa sobrang lala na ng nangyari, mismong ang Diyos na ang nagsabing nasaktan ang kanyang puso dahil nilikha niya pa ang tao. Ganun pa man ayon pa sa kanya, kung ano ang kalagayan ng mundo noong panahon ni Noe ay iyon din ang mangyayari sa huling henerasyon bago ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, ang mga dahilan kung bakit dumating ang baha noon ay babalik ulit. At kung tunay kang mananampalataya, hindi mo dapat itong balewalain. Kaya naman sa video na ito, sisilipin natin kung ano ba talaga ang nangyari sa panahon ni Noe. Hindi ito yung version na madalas nating naririnig sa Sunday School, kundi yung mas malalim at mas nakakatakot na katotohanan. Alamin din natin kung sino-sino ang mga Nephilim at kung bakit ang kanilang pag-iral ang nagtulak sa Diyos na linisin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Titingnan din natin dito ang mga ebidensya na nagpapakita na ang impluensya ng mga Nephilim ay hindi tuluyang nawala pagkatapos ng baha. At mula roon ikokonekta natin ito sa mismong sinabi ni Jesus kung bakit niya binalaan ang kanyang mga tagasunod na ang parehong kondisyon ay mauulit bago siya bumalik. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagsisimula ang kwento sa isang sinaunang mundo na parami ng parami ang tao, pero palala ng palala ang kalagayan ng espiritu. Dumadami na ang populasyon pero nauubos na ang takot sa Diyos. Habang umuunlad sa labas, unti-unti namang nabubulok ang loob ng sangkatauhan. Makinig tayo sa mismong sinasabi ng kasulatan. Sa Genesis chapter 6, nang magsimulang dumami ang tao sa ibabaw ng lupa at nagkaroon sila ng mga anak na babae, nakita ng mga sons of God na magaganda ang mga daughters of men at kinuha nila bilang asawa ang sinumang kanilang nagustuhan. Naroon ang mga Nephilim sa lupa noong mga panahong iyon at pati na rin pagkatapos nang ang mga sons of God ay nakipag-ugnayan sa mga daughters of men at nagkaanak sa kanila. Sila ang mga makapangyarihang lalaki noong unang panahon, mga lalaking tanyag sa buong mundo. Ngayon dito nagsisimula ang malaking tanong. Sino ba ang mga sons of God na ito? Sa Hebreo, ang salitang ginamit ay Ben Elohim. At kapag sinuri mo ang buong Old Testament, mapapansin mo na halos palagi itong ginagamit para tukuyin ang mga nilalang na makalangit, hindi tao, hindi hari, hindi ordinaryong lalaki. Sa Book of Job, ang sons of God ay humaharap mismo sa Panginoon. Sa Psalms, sila ay tinatawag para sumamba. Ibig sabihin may access sila sa presensya ng Diyos. Mga nilalang sila nakabilang sa Divine Council. Mga anghel, hindi sila mga banal na tao, hindi rin sila mga pinunong makadiyos, sila ay mga celestial beings. At paayon sa Genesis chapter 6, may ilan sa kanila na nagrebelde. Nakita nila ang mga babae sa lupa at sa halip na igalang ang hangganang itinakda ng Diyos sa pagitan ng langit at lupa, nilabag nila ito. Nakipag-asawa sila sa mga tao, isang bagay na malinaw na bawal, isang direktang pagsuway sa kaayusan ng nilikha. At mula sa mga ipinagbabawal na ugnayang iyon, isinilang ang mga Nephilim. Ang salitang Nephilim ay mula sa Hebreo root na Nephal na ang ibig sabihin ay to fall, ang mga fallen ones. Hindi sila ordinaryong mga anak, hindi sila normal na tao. Sila ay hybrids, mga higante, mga mandirigma, mga lalaking kinatatakutan at hinahangaan. Mga nilalang na ang mismong pag-iral ay laban sa disenyo ng Diyos. Sa Numbers chapter 13 verse 33, ikinuwento ng mga Israelite spies ang nakita nila sa Canaan. Nakita namin doon ang mga Nephilim at sa aming sariling paningin para kaming mga tipaklong sa tabi nila. Sa Deuteronomy, binanggit si Og, king of Bashan, na ang higaan ay mahigit 13 feet ang haba. Isipin mo yun, hindi ito sukatan ng normal na tao. Malinaw ang mensahe, hindi sila karaniwang mga lalaki. Sila ang bunga ng mga nahulog na anghel. Isang paglabag sa kaayusan ng nilikha, mga nilalang na isinilang mula sa paghihimagsik at pinalaki para mangibabaw. At ano ang naging resulta?
Naging mga tyrant sila, marahas, walang kabusugan, halos hindi mapigilan. Sa iba't ibang kultura ng sinaunang mundo, iba-iba ang tawag sa kanila. Titans, demigods, heroes of old. Para sa mga alamat sila ay dakila, pero para sa Biblia, iisa lang ang tawag sa kanila, abominations. At ito ang madalas hindi napapansin ng mga tao kapag binabasa ang Genesis chapter 6. Ang problema sa mga Nephilim ay hindi lang dahil malalaki sila. Ang tunay na problema ay sinisira nila ang lahat ng kanilang nahahawakan. Pero ang pinakamasama, hindi ang laki nila, kundi ang ginagawa nila sa mundo. Hindi basta bumaba sa lupa ang mga sons of God para lang makipamuhay at magkaanak. Dumating sila na may paghihimagsik sa puso at ang sumunod nilang ginawa ay nagdulot ng isang uri ng pagkasira na hindi na kayang ayusin. Isang pagkasira na nagtulak sa Diyos na magsimulang muli. Hindi detalyadong ikinuwento ng Biblia ang lahat ng itinuro ng mga nahulog na nilalang na ito sa sangkatauhan. Pero malinaw ang resulta. Biglang sumabog ang karahasan. Kumalat ang kasamaan na parang sakit at ang kaalamang pumasok sa mundo mula sa ipinagbabawal na ugnayang iyon ay hindi karunungan. Ito ay kabulukan na nagkunwaring kaliwanagan. Unti-unting binabago ang tao. Hindi na sila tulad ng orihinal na nilikha ng Diyos. Nagiging baluktot, nagiging marahas, nagiging halos hindi na makilala. At ang kanilang mga anak, ang mga Nephilim, ay mas malala pa. Ang mga higanting ito ay hindi lang malalakas ang katawan. Sila ay mga mandaragit, mga mandirigma, mga lalaking kinatatakutan at sinusunod dahil sa dahas. Pinamunuan nila ang mundo gamit ang takot at kalupitan. Saan man magpunta ang mga Nephilim, kasunod ang kaguluhan, dugo, pang-aapi, sindak. Napuno ang buong mundo ng karahasan, pero mas malalim pa ang problema kaysa asal. Pati dugo ay nahawa. Hindi ito basta aksidenteng pagre-rebelde. Isa itong planadong pag-atake laban sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 15, sa simula pa lang nangako na ang Diyos na may darating na tagapagligtas. Magmumula sa binhi ng babae, isang ganap na tao, isang mesiyas na dudurog sa ulo ng ahas. Kaya ano ang ginawa ng kaaway? Sinubukan niyang dungisan ang binhing iyon, baluktutin ng sangkatauhan, gawing hindi na matubos ang tao. Ito ay hindi lang kasalanan, ito ay digmaan, isang digmaan sa dugo, isang digmaan sa kapalaran. Alam ni Satanas na kapag nasira ang larawan ng Diyos sa tao, mamamatay din ang pangako ng pagtubos. Kaya tingnan mo ang pattern, gaano ito kaingat, gaano kaplanado. At hanggang ngayon ganoon pa rin ang taktika at gumagana ito noon. Sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakalaki ng kasamaan ng tao sa lupa at ang bawat iniisip ng kanyang puso ay puro kasamaan palagi. Pansinin mo ang linya, bawat iniisip puro kasamaan palagi. Hindi ito simpleng maling ugali, ito ay ganap na pagkasira. Dagdag pa sa verse 11, ang lupa ay naging tiwali sa paningin ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Napuno ng karahasan, hindi kaunti, hindi paminsan-minsan. Buong mundo, ang buong planeta ay naging parang battle zone. Dugo sa lahat ng dako, kasamaan sa bawat sulok. Ang sangkatauhan ay naging anino na lang ng orihinal na nilikha ng Diyos. Isipin mo ang mundong walang awa, isang mundong ang bawat isip ay nakatuon sa paninira. Isang mundong pinamumunuan ng mga higante habang nanginginig sa takot ang mga tao. Isang mundong halos wala ng kaalaman tungkol sa Diyos. Isang mundong halos tuluyan ng nabura ang larawan ng Diyos sa tao. Iyan ang mundo bago ang baha. Isang mundong sobrang lala na sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 6 verse 6, ako ay nalulungkot na nilikha ko sila. Hindi ito basta kasalanan. Ito ay extinction level corruption. Kung hindi kumilos ang Diyos, kung hindi siya nag-reset, mawawala ang sangkatauhan ayon sa kanyang disenyo. Mawawala ang dugong pagmumulan ng Mesiyas at tuluyang maglalaho ang pag-asa ng pagtubos. Kaya gumawa ang Diyos ng isang desisyon, isang mabigat na desisyon, isang masakit na desisyon. Bababain niya ang baha, lilinisin niya ang mundo. Pero hindi niya wawasakin ang lahat dahil may isang tao, isang pamilya, isang linya ng dugo na nanatiling dalisay. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Noah. Ngayon itanong natin ang malaking tanong. Bakit nga ba binaha ng Diyos ang buong mundo? Galit ba ito? Paghihiganti ba? O may mas malalim pang dahilan? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo. Ang baha ay hindi lang paghuhukom. Ito ay awa. Ganito iyon. Sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 5 na nang tingnan ng Diyos ang sangkatauhan,
Nakita niya na ang bawat iniisip ng puso ng tao ay puro kasamaan palagi. Hindi ito usapin ng iilang masasamang tao lang. Hindi ito isolated cases. Ito ay ganap na pagkabulok. Ang tao ay naging sobrang baluktot, sobrang lunod sa karahasan at paghihimagsik na wala ng pag-asang maibalik sa dati. Unti-unting nabubura ang larawan ng Diyos sa loob ng sangkatauhan. At kung magpapatuloy pa iyon, darating ang puntong wala nang matitira na maaaring tubusin. Pero dito pumapasok ang isang napakahalagang detalye. Sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 9 na si Noah ay isang matuwid na lalaki. Walang kapintasan sa kanyang henerasyon at siya ay lumakad na kasama ng Diyos. Ang salitang ginamit dito sa Hebro para sa walang kapintasan ay tamim. Ang ibig sabihin nito ay buo, kumpleto, walang halo, walang sira. Maraming Bible scholars ang naniniwala na hindi lang ito tumutukoy sa ugali o moralidad ni Noah. Mas malalim pa roon. Ito ay tungkol sa kanyang bloodline. Sa mundong halos lahat ay nadungisan, spiritual man o pisikal, ang linya ng dugo ni Noah ay nanatiling malinis, hindi nahalo, hindi nasira, at mahalaga iyon. Dahil mula sa linyang iyon balang araw darating ang Mesiyas. Hindi sinira ng Diyos ang mundo dahil sumuko siya sa sangkatauhan. Ginawa niya ito dahil sinusubukan niya itong iligtas mula sa tuluyang pagkawala. Isipin mo, kung kumalat pa ang pagkasira, kung lahat ng linya ng dugo ay tuluyang nadungisan, hindi na matutupad ang pangakong binitawan ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15. Wala nang tagapagligtas, wala nang pagtubos, wala nang pag-asa. Ang baha ang naging paraan ng Diyos para putulin ang plano ng kaaway. Gusto ni Satanas na sirain ang sangkatauhan ng lampas sa punto ng pagkukumpuni. Pero malinaw ang sagot ng Diyos, hindi sa panahong ito. Kaya inutusan ng Diyos si Noah na magtayo ng isang arka. At ang arkang iyon ay hindi lang basta sasakyang dagat. Ito ang naging huling pag-asa ng mundo. Isang larawan ng kaligtasan sa gitna ng paghuhukom. Isang kanlungan kapag wala ng ibang matakbuhan. Sa loob ng 120 years, nagpatuloy si Noah sa pagtatayo at pangangaral. At sa loob din ng 120 years, binaliwala siya ng mundo. Pinagtawanan, kinutya. Nagpatuloy sa buhay na parang walang mangyayaring masama, pero paparating na ang ulan. Nang dumating ang baha, hindi lang nito inanod ang mga lungsod at sibilisasyon. Tinapos nito ang pamumuno ng mga Nephilim. Pinigil nito ang pagkalat ng mga nilalang na bunga ng paghihimagsik. Nilinis nito ang mundo mula sa karahasan at kasamaan na sumaklaw sa lahat. Ito ay cosmic warfare. Isang reset, isang pagpapanatili ng natitirang tapat, isang pagprotekta sa dugong pagmumulan ng Mesiyas. Ang baha ay isang hakbang ng digmaan laban sa kadiliman at kasabay nito isang hakbang ng awa para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Pero dito nagiging mas nakakakilabot ang kwento. Tinapos ng baha ang paghahari ng mga Nephilim. Napigil ang pagre-rebelde. Nailigtas si Noah at ang kanyang pamilya. Pero may isang talata sa Biblia na hindi dapat balewalain. Sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 4 na ang mga Nephilim ay naroon sa lupa noong mga araw na yon at pati pagkatapos. Ibig sabihin hindi sila tuluyang naglaho. Ngayon eto na ang mas mahirap na tanong. Paano bumalik ang mga Nephilim pagkatapos ng baha? Kung nilinis ng Diyos ang mundo, kung winasak ang kanilang lahi, bakit muli silang lumitaw? Hindi ibinibigay ng Biblia ang lahat ng detalye. Walang kumpletong paliwanag. Pero nagbibigay ito ng malinaw na ebidensya. At ang ebidensyang iyon ay nakakabahala. Lumundag tayo sa Book of Numbers. Nasa gilid na ng ipinangakong lupain ng mga Israelita. Pinadala ni Moses ang 12 spies papasok sa Canaan para tignan ng lupa. Nang bumalik sila, 10 sa kanila ay nanginginig sa takot. Sinasabi sa Numbers chapter 13 verse 33 ang kanilang ulat. Nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na nagmula sa mga Nephilim. Sa sarili naming paningin, para kaming mga tipaklong at ganoon din ang tingin nila sa amin. Ibig sabihin malinaw, naroon ulit sila, mga higante, mga mandirigma, mga nilalang na may koneksyon sa parehong sirang linya ng dugo na inakala ng lahat na natapos na sa baha. At hindi lang yun, nariyan si Og, King of Bashan. Sa Deuteronomy chapter 3 verse 11, inilalarawan ang kanyang higaan, 9 cubits ang haba at 4 cubits ang lapad. Katumbas iyon ng mahigit 13 feet ang haba. Hindi ito sukat ng normal na tao. Si Og ay isang higante. Isa siya sa mga huling miyembro ng mga sinaunang lahi ng higante. Kilala sa iba't ibang pangalan tulad ng Rephaim, Anakim at Emim.
Magkakaiba man ang tawag, iisa ang katangian nila, malalaki, mararahas at may malalim na koneksyon sa mundong umiiral bago ang baha. May mga archaeological discoveries at sinaunang teksto mula sa Mesopotamia at Egypt na naglalarawan ng mga giant kings at godmen. May mga kwento tungkol sa malalaking kalansay, bagamat hanggang ngayon, ang mga ebidensya ay pinagtatalunan at hindi ganap na napapatunayan. Pero malinaw ang Biblia sa isang bagay. Naglakad muli ang mga higante sa lupa, kaya paano sila nakabalik? May ilang naniniwala na ang mga nahulog na anghel ay inulit ang kanilang paghihimagsik matapos ang baha. May iba namang nagsasabi na maaaring may bahid na ng pagkasira ang dugong dumaan sa isa sa mga asawa ng mga anak ni Noah. Bagamat malinaw na sinasabi ng kasulatan na hindi ito direktang kinukumpirma. Pero may isang bagay na tiyak. Ang Genesis chapter 6 verse 4 ay hindi pagkakamali. Hindi ito footnote, hindi ito side comment, isa itong babala. Sinasabi roon na ang mga Nephilim ay naroon sa lupa noong mga araw na iyon at pati pagkatapos. Ibig sabihin, ang pagkasira ay hindi nagtapos sa baha. Ito ay bumalik, nagbago ng anyo, nag-adjust at muling lumitaw. Naglakad muli ang mga higante sa lupa, patunay na ang paghuhukom sa pamamagitan ng tubig ay hindi tuluyang nakawasak sa espiritu ng pagre-rebelde sa likod nila. Nakaligtas ang pagkasira sa baha. At ang katotohanan iyon ay dapat magpaalerto sa bawat mananampalataya. Dahil ang susunod na babala ay hindi nagmula sa alamat, hindi sa mga sinaunang teksto. Ito ay nagmula mismo sa bibig ni Jesus. Sa Matthew chapter 24 verse 37, nakaupo si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa Mount of Olives. Tinanong nila siya tungkol sa katapusan ng panahon, tungkol sa kanyang pagbabalik, tungkol sa mga palatandaan na dapat bantayan. At sa halip na magbigay agad ng bagong halimbawa, ibinalik sila ni Jesus sa pinakamatandang paghuhukom sa kasaysayan ng tao. Sinabi niya, As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. kadalasan, iniisip ng mga tao na ang tinutukoy lang ni Jesus ay ang ulan. Mga taong biglang na bigla, kumakain, umiinom, nag-aasawa, walang kaalam-alam na paparating na ang paghuhukom. At oo, bahagi iyon ng punto. Pero iyon lang ang mababaw na bahagi. Hindi ang pagiging busy ang binibigyang diin ni Jesus. Hindi ang simpleng pagkakaabala. Ang binubunyag niya ay ang kondisyon ng mundo. Itinuturo niya tayo pabalik sa Genesis chapter 6, isang mundong sobrang sira, sobrang lunod sa kasamaan na kinailangan mismong kumilos ng Diyos. Sa panahong iyon nilabag ang kaayusan ng Diyos. Tumawid ang mga nahulog na anghel sa hangganang hindi dapat tawirin. Naglakad ang mga Nephilim sa lupa. Nilamon ng karahasan ng mga sibilisasyon. At ang bawat iniisip ng tao ay nakatuon lang sa kasamaan. Nawasak ang hangganan sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng tao at ng ibang bagay na hindi na tao. At iyon ang babala ni Jesus. Sinasabi niya na ang parehong kondisyon, ang parehong espiritual na atmosfera, ang parehong antas ng pagkasira ay babalik bago ang kanyang ikalawang pagdating. Hindi eksaktong uulit, pero i-echo. Parehong pattern, parehong galaw, ibang anyo pero iisang ugat. Ang nagtakda sa panahon ni Noe ay hindi ordinaryong kasalanan dahil lahat ng henerasyon ay nagkakasala. Ang kakaiba noon ay cosmic rebellion, isang paghihimagsik na lampas sa normal na pagkaunawa. Mga anghel na lumabag sa ipinagbabawal na hangganan, sangkatauhan na binago ng ipinagbabawal na kaalaman, sorcery, digmaan, astrology. Unti-unting binubura ang larawan ng Diyos sa tao, napuno ang mundo ng karahasan, at ang linya ng dugo na pagmumulan ng Mesiyas ay direktang inaatake. Kung tuluyang masira ang sangkatauhan, masisira rin ang pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15. Walang tagapagligtas, walang pagtubos, walang pag-asa. Yan ang tinutukoy ni Jesus at malinaw ang kanyang sinabi, mangyayari ulit ito. Kaya ano ang hitsura nito ngayon? Diretso na tayo. Hindi ito haka-haka, hindi ito theory, hindi ito sensationalism. Ito ay biblical pattern recognition. At kung marunong kang tumingin, nakikita na natin itong unti-unting nagaganap. Mas palalimin pa natin. Ang mga pattern ay nakikita na mismo sa harap ng ating mga mata. Kailangan nating maging maingat, hindi dapat pilitin ang propesiya para lang ipasok sa balita. Pero hindi rin natin pwedeng ipikit ang mata sa nakakagulat na pagkakapareho sa pagitan ng paghihimagsik bago ang baha at ng direksyong tinatahak ng mundo ngayon, teknolohikal man o espiritual.
muling naglalaho ang mga hangganan at ang dating propesiya ay nagiging realidad. Sinabi ni Jesus na sa mga huling araw ay magkakaroon ng matinding pagdami ng kasamaan. Inilalarawan ito ng malinaw sa 2 Timothy chapter 3. Mga taong umiibig sa sarili, sa pera at sa aliw. Palalo, walang utang na loob, malulupit, padalos-dalos. Hindi na ito hulang mangyayari pa lang. Ito na ang araw-araw na balita. Hindi na tayo papunta roon. Nandoon na tayo. Pero mas malalim pa ito kaysa usaping moral. Nagbabala rin si Jesus tungkol sa malawakang panlilinlang sa espiritu. Mga huwad na propeta na gagawa ng mga tanda na sobrang kapani-paniwala na kaya nitong iligaw kahit ang mga mananampalataya. At ngayon nabubuhay tayo sa panahong muling ginagawang normal ang supernatural. Ang mga sinaunang gawain ng occult ay bumalik pero may bagong pangalan. Crystals, astrology, channeling, energy work. Hindi ito inosenteng libangan. Ito ay mga pintuan, mga daanang nagbubukas sa kaparehong puwersang kumilos bago ang baha. Ang occult ay nirebrand bilang wellness at milyon-milyon ang nahuhulog dito. At ngayon kailangan na nating pag-usapan ang paksa na iiwasan ng karamihan sa mga pastor. Ang tanong ng hangganan, noong panahon ni Noe, may mga linyang tinawid na hindi kailanman dapat tawirin. Nilabag ng mga watchers ang pagitan ng langit at lupa. Nagluwal sila ng mga nilalang na hindi dapat umiral. Ang pagkasira ay hindi lang espiritual. Ito ay biological. Ang mismong DNA ng sangkatauhan ang inaatake. Binabago ang disenyo ng Diyos. At ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon mula noong baha, may kakayahan na ang tao na gawin muli ito. May teknolohiya na para sa gene editing na kayang baguhin ang human embryos. Ang CRISPR ay nagpapahintulot na putulin at idikit ang DNA na parang computer program. May mga laboratorio na gumagawa ng human-animal hybrids para sa research, mga kimera. May mga scientist na hayagang nag-uusap tungkol sa designer babies. Pipiliin ang kulay ng mata, antas ng talino, pisikal na katangian. Hindi na lang tayo gumagamot ng sakit. Binabago na natin kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. At nakita ito ni Daniel. Sinulat niya sa Daniel chapter 2 verse 43. They will mingle themselves with the seed of men, but they will not cleave one to another. Sa pangunahing konteksto, tumutukoy ito sa mga nahating kaharian at marurupok na alyansa. Pero maraming scholars ang nakakakita ng mas malalim na pattern sa wika nito. Isang pahiwatig na umaalingaw-ngaw pabalik sa Genesis chapter 6. Isang paghahalo na hindi dapat mangyari. At ngayon ang parehong espiritu ng hybridization ay bumabalik. Hindi na bilang mito, kundi bilang modern science. Parang inuulit ang Genesis chapter 6. Ang pagsasanib ng mga bagay na hindi dapat pagsamahin. Ang pagbabalik ng sinaunang pagkasira. At nariyan pa ang transhumanism. Ang paniniwala na kayang lampasan ng tao ang sarili niyang limitasyon, na maaari tayong magsanib sa makina, i-upload ang kamalayan sa computer, makamit ang digital immortality, maging higit pa sa tao. Malalaking tech companies at bilyonaryo ang nagbubuhos ng yaman sa brain-computer interfaces, genetic enhancement at artificial intelligence na isinasama sa human biology. Iisa ang layunin. Katulad noong panahon ni Noe, tawirin ng hangganan. Maging iba sa disenyo ng Diyos, burahin ang larawan ng Diyos sa tao at palitan ito ng sariling imbensyon. Ito ay dokumentado, pinupunduhan at ipinagdiriwang bilang progreso. Pero may ibang tawag ang Biblia rito, abomination. Ito ang parehong espiritu na nagtulak sa mga watchers na sirain ang sangkatauhan. Parehong yabang, parehong paghihimagsik, parehong pagnanais na maging Diyos. Noon tinawag nila itong enlightenment. Ngayon tinatawag natin itong evolution, pero iisa lang ang kasinungalingan. Ngayon, may isa pang realidad na kailangan nating harapin, ang paglala ng aktibidad ng mga nahulog na anghel. Sinasabi ng malinaw sa Ephesians chapter 6 verse 12 na ang laban natin ay hindi lang laban sa tao. Hindi lang ito laban ng ideolohiya, politika o sistema. Ang tunay na labanan ay laban sa mga principalities, powers at mga puwersa ng kadiliman sa espiritual na mundo. Ibig sabihin, hindi sila nawala, hindi sila naglaho, hindi sila tumigil. Sa loob ng libu-libong taon patuloy silang kumikilos, naglulunsad ng impluensya, nagbubuo ng plano at ginagalaw ang takbo ng sangkatauhan. At malinaw din sa kasulatan na mas tumitindi ang kanilang galaw habang papalapit ang wakas. Sa Revelation chapter 12, sinasabi na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay ihahagis sa lupa.
Alam nilang maikli na lang ang kanilang oras, kaya sila ay puspos ng galit. At mapapansin mo ito ngayon, parang numinipis ang tabing sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo. Maraming tao ang nakakaranas ng mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Ang mga UFO phenomena ay umaabot na sa puntong hindi na kayang itanggi ng mga gobyerno. May mga video na inilalabas na tila sumusuway sa mga batas ng physics. May mga kwento ng abduction na kahawig ng mga sinaunang paglalarawan ng demonic encounters. Hindi ko sinasabing lahat ng hindi maipaliwanag ay demonic, pero sinasabi ko na nariyan ang pattern at kailangan nating maging spiritually awake. Tingnan mo ang pananaw na nangingibabaw sa kultura ngayon. Hindi ito bago. Ito ang pinakamatandang kasinungalingan, binalot lang sa bagong salita. Ang pangako ng ahas sa hardin, You will be like God. ngayon hayagan itong ipinapangaral ng transhumanism. Kaya raw nating lampasan ang pagiging tao. Hindi raw natin kailangan ng mailalang. Kaya raw nating maging mga Diyos. Makikita mo ito sa entertainment, sa edukasyon, sa teknolohiya. Ito ang pagbabalik ng sinaunang Babylon, mga mystery religion na nakasuot ng modernong wika, pagsamba sa sarili, pagtanggi sa mailalang. Para itong Genesis chapter 11 na inuulit ang Tower of Babel, ang sangkatauhan na nagkakaisa sa paghihimagsik, sinusubukang umabot sa langit ng walang Diyos. Isang one-world system, isang one-world government, isang one-world religion. Lahat ay naghahanda ng entablado para sa pinakamalaking panlilinlang, ang Antichrist. At ito ang dahilan kung bakit delikado ito. Mukha itong progreso, parang malasakit, gamutin ng sakit, tapusin ng pagdurusa, pahabain ng buhay. Sino ba ang kokontra ron? Pero kapag mas lumalim ka, kapag nakita mo ang espiritu sa likod nito, kapag nakilala mo ang pattern, doon mo makikita ang totoo. Ito ay parehong paghihimagsik. Ang tao na nagsasabing hindi na natin kailangan ang disenyo ng Diyos. Kaya raw natin itong pagandahin, ayusin, palitan. Ito ang unti-unting pagbura sa lahat ng hangganang itinakda ng Diyos. Lalaki at babae, tao at hayop, buhay at kamatayan. Natural at artificial. Lahat ay hinahalo, binabaluktot, binibigyan ng bagong kahulugan. At ang mundo, ipinagdiriwang ito. Hindi nagbabala si Jesus para takutin tayo. Nagbabala siya para makakita tayo ng malinaw, para hindi tayo malinlang, para makilala natin ang panahong kinaroroonan natin. Ang mga araw ni Noe ay hindi pa parating. Nandito na sila. Parehong paghihimagsik. Parehong pagkasira, parehong pagtawid sa mga hangganan, parehong pag-atake sa disenyo ng Diyos. At tulad noong panahon ni Noe, may mananatiling isang natitirang bayan, mga taong lalakad kasama ng Diyos sa gitna ng baluktot at tiwaling henerasyon, mga taong tatangging yumuko, tatangging makipagkompromiso, tatangging tangayin ng baha ng kasinungalingan. At gaya ng dati, si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ngayon, saan nga ba tayo dinadala ng lahat ng ito? Ano ang gagawin natin sa katotohanang maaaring nabubuhay na tayo sa mga araw na binanggit at binalaan ni Jesus? Dinawin muna natin ang isang bagay. Hindi takot ang mensahe ng kwento ni Noe. Hindi paranoia. Hindi panawagan na tumakas sa mundo ng may kaba at panik. Ang mensahe ni Noe ay paghahanda. Hindi takot kundi spiritual vigilance. Pagiging alerto, pagiging gising, pagiging mulat. Isang buhay na nakaugat ng malalim kay Kristo na kahit gaano pa katalino, kaganda o kapani-paniwala ang panlilinlang, hindi ka basta mahihila palayo. Sinabi mismo ni Jesus sa Matthew chapter 24 na manatiling gising, manatiling handa, manatiling nagbabantay. Dahil tulad noong panahon ni Noe, ang karamihan ng tao ay magpapatuloy lang sa normal na buhay. Kumakain, nagtatrabaho, nagpaplano hanggang sa mismong sandali ng paghuhukom. Pero hindi tayo kailangang mabigla. May salita tayo, may espiritu tayo, may mga babala tayong ibinigay ni Jesus 2,000 years ago. At kung tayo ay tunay na nagbabantay, makikita natin ang mga palatandaan. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang pag-asa ay hindi sa pag-iwas sa kaguluhan. Ang pag-asa ay laging kay Kristo. Ang kwento ng baha ay hindi lang tungkol sa winasak ng Diyos. Ito ay tungkol sa iniligtas niya. Iniligtas ng Diyos si Noe. Iningatan niya ang isang natitirang bayan upang magpatuloy ang sangkatauhan, upang matupad ang pangako ng pagtubos. At makalipas ang libu-libong taon, natupad ang pangakong yon. Si Jesus, ang Mesiyas, ay dumating. Ipinanganak mula sa linya ni Noe.
Isinugo upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Isinugo upang talunin ng kaaway minsan at magpakailanman. Kahit gaano pa dumilim ang mundo, kahit gaano pa ito magmukhang mga araw ni Noe, tandaan mo ito, ang Diyos ay nasa kontrol pa rin. Patuloy siyang nagliligtas, patuloy siyang tumutubos. At kung ikaw ay sa Kanya, kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo, ligtas ka. Hindi dahil iiwas ka sa lahat ng hirap, kundi dahil walang makapaghihiwalay sa iyo sa Kanyang pag-ibig. Kaya maging alerto, maging gising, lumakad kang malapit sa Diyos, pag-aralan ang salita, ingatan ng puso, huwag malinlang, huwag makipagkompromiso, huwag yumuko sa pressure ng mundo, manatiling nakakapit kay Kristo, manatiling tapat, manatiling handa. Dahil tulad ni Noe, hindi natin alam ang araw o oras. Pero kilala natin ang mga palatandaan at kilala natin kung sino ang may hawak ng hinaharap. Si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon at maaari mo ring matagpuan niyon. Ngayon ang tanong ay ito, nasaan tayo nakatayo? May mga hangganan na ba tayong tinawid na hindi na pwedeng balikan? Mas malapit na ba tayo kaysa inaakala ng karamihan? Pag-isipan mo ito. Alin sa mga palatandaan ng mga araw ni Noe ang pinakakitang-kita sa mundo ngayon? Genetic manipulation ba? Malawakang espiritual na panlilinlang? Pagbura sa mga hangganang itinakda ng Diyos? O may iba pa? At kung ang mga ganitong mensahe ay tumutulong sa iyo na mas malinaw na makita ang Biblia at ang panahong ating ginagalawan, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito. Dito, mas malalim pa nating sisiyasatin ang propesiya, ang kasulatan at ang hindi nakikitang digmaang humuhubog sa mundo ngayon. Manatiling mapagmatsyag, manatiling tapat dahil bumalik na ang mga araw ni Noe at ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng isang natitirang bayan na handang tumayo